Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong sinasabi po ng isang political analyst na dati pong nasa broadcasting, si Jason sa mga tambay, ay may katotohanan po talaga ang sinasabi po ni Manong Jason sa na itong EDCA, di ba, yung EDCA site ng mga Amerikano sa ating bansa ay napakarami po. At ito po, ayon po kay Jason sa ay puro po pambobola lamang ang nangyari po sa ating bansa. Dahil ang una raw pong tulong na maigagawa nitong EDCA site, mga EDCA site sa ating bansa, ay makatulong katulad po ng mga kalamidad na nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Pero sa kabila nun, hindi po natin sila nakikita. Napakarami na pong kalamidad ang nagdaan sa ating bansa. Hindi lang po pagbaha. Hindi po ba? Nandiyan po ang lindol. Pagputok ng bulkan. Di ba? Napakalalakas na bagyo. Yan nga po yung baha. Pero wala po tayong nakikitang tulong dito po sa EDCA site na tinatawag po ni Manong Jason sa. Isa raw po itong pambubudol o pambobola lamang. Pinaliwanag po ni Jason sa at pakinggan po natin ang paliwanag po niya, mga kababayan. Yang unos, alam mo, hindi na maganda ito sinasabi, pinagagawa nila. Parang akala nyo ba ganun na kahina ang utak ng mamamayan? Oh. Opo, at maidagdag ko lang din, malinaw na rin po ba, Manong Jay, yung kasinungalingan patungkol dyan sa EDCA na hindi talaga yan para sa kalamidad? Oh yes, kasi mabuti na banggit mo yan, Admar, ano? Kasi tinitingnan ko, isa sa mga EDCA site, nandyan mismo sa Cebu City. At yung sabi ng presidente noon, kaya po natin yan pinayagan niyang mga EDCA. Sabi ni Mr. Marcos, no, ni Junior Marcos. Kaya natin pinayagan niyang mga EDCA na yan kasi malaking tulong po yan sa panahon ng disaster kasi disaster-prone area po ang Pilipinas. Kagad-agad makakahingi tayo ng tulong sa kanila, pag-airlift, pagdadala ng gamot, paghatid ng mga rescue, at saka galing yan sila sa mga rescue operations. Sabi niyan gano'n. Aba, siyempre, walang mga magagawa mo kundi paniwalaan ng presidente kahit na medyo may duda ka noon. You can only hope that he was telling the truth to justify the existence of 17 EDCA sites in the country. Unfortunately, yung pinakamalaking EDCA site nasa Cebu. Pero wala tayong narinig o nakita ni Anino sa mga US supposed to be calamity specialist na sabi tutulong. Wala. So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa aking kinalalagyan, Admar. Salamat naman sa Diyos at kami ay binayaan ng ganitong tiyempo, no? Wala talaga yung mga EDSA, puro bola. Puro pambobola. Wala. They are not there to help us in times of calamity. For whatever purpose, hindi natin alam. No? Kung ano talaga, maliban sa giyera. Pero sabi nga ni mismo, ni General Bronner at maging ni President Marcos, kung magkakagiyera man, mga isang buwan pa bago dumating ng saklolo. O pagkatapos naghahamon ka ng giyera sa China, buwisit ka. Oh, sorry. Si. Sir Jay, sa gitna nga nitong issue ng korupsyon, isang malawakang protesta naman laban sa... Grabe, no, mga tambay? Grabe po. Totoo po yung sinasabi ni Jason sa mga tambay. Wala po tayong nakikita na puwersa ng EDCA na tinatawag po ni Manong Jason sa mga tambay. Wala po. Ito pong puwersa po ng mga Amerikano na nung una pa lang po, kaya dumami na naman ang EDCA site sa ating bansa. Napakarami na po sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ang pinakamalaki raw po ay nasa Cebu. Pero ilang araw na po na napakalaki po ng problema ng Cebu
mga kabayan, ay wala pong nakikita na tulong at puwersa at yung sinasabi po mga asset ng mga Amerikano ay tumutulong po sa paghatid po ng mga pangangailangan po ng ating mga kababayan sa Cebu. Wala pong nakikita ang mga Pilipino. Napakatagal na po. Magmula po nung umupo itong si BBM ay may mga dumadaan na po at napakarami pong namamatay. Hindi po ba? Ngayon po ang namatay po. At patuloy pa, marami pa pong hinahanap at maraming sugatan ay nasa 100 plus na po. Hindi po bababa sa 190 o na 180 plus po ang nasasawi, mga kababayan, dito po sa napakatindi pong kalamidad. At nakita po natin, napakarami pong nagbubuwis buhay po sa panunungkulan po nila. Hindi po natin naranasan yan na ganyan kagrabe ang buwis buhay po, ang nagiging damage, lalong-lalo po ang ating mga kababayan. Hindi po ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Samantala, nung nakaraan po, di ba? Sa Bicol, napakarami rin pong namatay sa ganyan pong sitwasyon na pagbaha. Grabe po. Grabe. Pero, sa kabila nun, yung sinasabi nga po ni Jason ano pa ang silbi nitong EDCA? Itong EDCA ng mga Amerikano sa ating bansa. May silbi pa ba? Pinagbubula lang po tayo ng Pangulo na ito daw po kaya pinayagan nilang muli na dumami ng dumami ang EDCA site sa ating bansa ay malaking tulong ito sa ating bansa. At unang araw makakatulong ito lalo-lalo sa mga kalamidad. Pero wala po tayong nakikita pong ganyan. Mainam pa po mga tambay, mainam pa sa Davao, mainam pa ang mga kababayan natin. Katulad ng Office of the Vice President ay napakabilis po ng aksyon kisa po rito sa pinagmamalaki po ni BBM na EDCA site, mga tama. Itong EDCA site na hanggang ngayon ay hindi po natin nasisilayan ang pagtulong at suporta nitong mga tao na ito o itong gobyerno na dinala sa atin mula po sa Estados Unidos. Ito po ba'y nakadesign lang? Talagang tayo po'y pinagluloko lang o pinagbubula? Ang layunin lang po ba talaga nito ay para sa gyera? Hindi po ang layunin nito ay matulungan din ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng mabibigat na problema pinagdadanasan natin. Napakagrabe na po ang ating kahirapan. Napakamamahal ng bilihin, taggutom. Napakamahal, di ba? Lahat po, pati mga bayarin natin. At napakahirap ang makahanap ng trabaho sa panahon ngayon dahil bagsak ang ekonomiya. Walang pumapasok na malalaking investor. Bagsak ang ating Philippine stock. Di ba? Walang pumapasok. Bagsak ang piso. Sa kabila nun, mga bayan, unti-unti pa tayong pinapatay sa mga proyekto nila. Lalong-lalo na pagka naggumawa pa sila ng mga flood control. Di ba? Yung mga proyekto nila. Kaya nga nakakahinayang lang po mga tambay ang nangyari po sa ating bansa. Sayang, yung mga naumpisang magaganda na sana ay napapakinabangan na natin tuloy-tuloy yung mga ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang biglang na-stop. Ang ipinalit po ay ganitong pagserbisyo. Ganitong serbisyo po ang pinalit nila sa atin. Puro pasakit at pahirap. At pinapatay pa tayo unti-unti. At meron pa ipinagmamalaki na EDCA site na tinatawag nila na mga puwersa ng mga Amerikano na wala rin palang silbi sa mga Pilipino. Ang tangi lang palang layunin nito umano ayon kay Jason ay gyera, napapatayin din tayo. Puro po sa patayan ang lalabas po, mga kababayan. Ito po mga tambay, ang pinadala na rin po at nasa papunta na rin po o nasa Cebu na rin po ito ngayon yata mga tambay. Ito po ang galing po sa Davao City, ang napakarami pong tulong mga kababayan. Ito po, anuhin po natin. Umpisahan po natin. Anuhin ko lang po mga kababayan. Set up ko lang po. Ito po mga tambay, yung mga napakaraming truck po na dadalhin po sa bagyong Tino na galing po yan sa Mindanao mga tambay.
Pinadala na po ng Davao City ang napakaraming tulong po na makakatulong po sa ating mga kababayan sa Cebu, mga kababayan. At hindi lang naman po sa Cebu nagpapadala po ng suporta at tulong ang Mindanao, ang Davao City sa lahat po na naapektuhan po ng kalamidad sa halos napakaraming lalawigan sa Bisaya, mga tambay. Hindi lang po sa Cebu, kasama na po diyan siyempre po mga sa Leyte, ganun din po sa Tacloban. Ay meron din pong tulong na dinadala po ang Mindanao, mga tambay, at ang Office of the Vice President. Samantalang itong mga programa at proyekto ng gobyerno ngayon, lalong-lalo po ang EDCA site, na hindi po natin nakikita ang mga anino ng mga taong ito na sinasabing malaking tulong po sa ating bansa. Kaya nga po mga kabayan, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po yan ang kanyang priority, hindi po niya layunin yan, mga kabayan. Ang layunin po ni dating Pangulong Duterte ay ibangon muli. Ibangon ang ating bansa at palakasin ang ating ekonomiya at makapagbigay ng magandang buhay sa bawat Pilipino, trabaho. Hindi po dalin tayo sa digmaan, mga kababayan. Kaya nga po nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Katulad po niyan, mga tambay, ang Pangulo, kanina lang halos nagpunta sa Cebu, mga kababayan, at saka siya nag-ikot. Wala na po ang bagyo. At ang sinasabi pong response ay doon pa lang po gagawin. Nakakalungkot po. Kaya nga po, kailangan pa ba? Hanggang kailan pa ba tayo magtitiis sa ganitong pamamahala? Ganitong klase na leader? Mga kababayan, napakahusay ba ng leader na ganitong klase? Hindi po natin naranasan kay dating Pangulong Duterte ang ganyang klaseng panunungkulan. Hindi ganyan leader ang nakita natin sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya nga lang po, wala pong pintas yan. Never pintasan po yan ng mainstream media, mga kababayan. Unbelievable. Yan po, mga kababayan, yan po ang napakahirap na pinagdadaanan po natin. Pero sa kabila nun, sila po ay walang kahirap-hirap sa kanilang pinagdadaanan. Lalong-lalo po ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Ubod po ng dami ng kanilang pakinabang sa atin. Pero sa paggawa ng pagtulong, mga kababayan, nahandyan po. Unang-una na ang delayment at kakarampot na tulong. Kaya kawawang-kawawa po tayong mahihirap sa gobyernong ganito. Lalong-lalo po kung sila ang magpapatakbo. Hindi po ba? Thank you po, mga tambay. Nakakalungkot man po. Talagang nabudol po tayo, mga kababayan. Binudol tayo ng napakahusay magsalita sa kasaysayan. Puro salita. Ingat-ingat po, mga tambay. Maraming salamat po sa inyo sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, thank you rin po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng tulong, mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Ingat po kayo. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po ang ginagawa po nilang pahirap sa atin at kademonyohan at pagnanakaw sa pera ng bayan. Excuse me po. Sana po yung mawakasan na po yan. At syempre po yung dasal po natin sa pamilya Duterte na sana po yung maingatan po sila sa kapahamakan at mailayo po sila sa mga nagbabanta po ng masama. At madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At ang ating Vice President ay lagi rin po maingatan. Salamat po sa mga dasal. At ang dasal po din natin sa ating buong sambayanan at sa ating sarili na tayo po ay maingatan din po, mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po, mga tambay. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.